So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, meron ako nakita sa Facebook, Gorgeous Daisy yung pangalan niya. So, yung mga topic niya is about sa law of attraction. Tapos, unti lang din followers niya, mga subscribers pala. Mga 2K lang din. Kasi pag mga ganito yung mga topic mo, kagaya ng mga black pill, unti lang talaga susuporta sa'yo niyan. Biruin mo, babae na yan. Maganda rin naman siya. Yun nga lang talaga. Yung frequency lang talaga, yung kamalayan is hindi nagko-connect sa majority ng tao or blue pill. Siyempre, kung black pill ka, ilang percentage lang ba sa lipunan yan? 10%. Kung red pill ka, 50%. Kaya mapapansin mo yan sila, anti-support. Yung mga subscriber nila is 300k, 100k lang pala, or 30,000k. Kung mga content mo, mga shallow, blue pill, syempre susuporta sa'yo yan, million. Kasi 70% yan sa lipunan, di ba? Diba? Red pill, baka nga 30% lang yan sa lipunan. Black pill, 10%. Biruin mo, diba? Yun yung susuporta sa'yo. Kaya hindi ako nabibigla dito na ganito yung mga naglalabas ng content na ganito. Hindi talaga popular siya. Kasi pag nagsasabi ka ng ng impormasyon na outside sa programming, diba? Or tinatawag nating blue pill na script is hindi ka talaga susuporta ng mga tao. Take note, babae pa to. Babae pa to, tong Gorgeous Daisy na to. 2K lang yung subscriber. Si SQS nga, yung master ko, 10 years na yung video niya. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin. Tapos, subscriber niya, 5K lang. Biruin mo, 10 years, di ba? Mga blue pill, mag-open lang ng YouTube yan or Facebook account. Within 1 year, makaka-million na yan or kalahating million, di ba? 500k. Ganun yung susuporta lang. Actually, yung iba nga na black pillar, hindi nga rin sumusuporta eh. Yung iba, magkompetensya mo pa eh. Kaya inisang ka pa, di ba? So, ganun yun eh. Tapos, isa pa yun, factor kung lalaki ka pa. Kung lalaki ka nag-share ng info, mga kapwa mo rin lalaki yung kalaban mo. Pag lalaki ka talaga, best advice ko sa inyo, mag-solo na lang kayo. Lalo na kung black pill yung utak nyo. Nakikita nyo yung ganito. Manood ka na lang ng mga Machiavellian na principles saka information. I-digest mo, i-apply mo sa buhay mo. Tapos sabay mag-solo ka na lang kasi kung ganito, nako, kalaban mo rin kapwa lalaki. Pa-promise ko sa iyo yan, walang palya yan. Diba? Ganyan yung mangyayari. So yun nga, yung law of attraction, nabanggit ko na to eh. Ito yung pagiging ikaw kasi subjective reality nga eh. So kung wala ka, wala rin yung realidad mo. So lahat ng mga na-experience mo ngayon is yan yung decision mo. Simula bata ka. Ang hindi lang magmamatter dyan is yung pinanganak ka, diba? Pero once na nag-exist ka, you and you, ikaw at ikaw lang talaga makakakontrol, makakaalis sa sitwasyon mo. Or, sure, may mga ibang factor na hindi mo control kagaya ng magustuhan ka. Now, ikaw na lang maghahanap ng mga tao na gusto ka, di ba? True alignment sa relasyon mo sa sarili mo. Entertain mo lang yung may mga kinalaman sa plano mo, gusto mo. Mag-numbers game ka kung gusto mo mambabae. Now, sinabi ko naman yan, lookism, totoo naman talaga yan na wired talaga, superficial talaga yung mga tao. Hindi lang babae pati lalaki rin. Mahalaga is looks, money, status. Yan yung blue pill. Dahil majority yan, totoo talaga yan. Now, hindi ako nag-flip-flop, totoo talaga yan. Pero, dahil nga sa black pill wisdom, self-mastery, magna-numbers game ka na lang. May tinatawag naman tayong mugging eh.
Ito bang itsura ko, makikita mo ba to sa pang-araw-araw na pamumuhay? 'Di ba? Nag-mall nga ako eh. Wala nga ako gaano makitang mga lalaki na na ka-looks match ko, 'di ba? Puro sub 5 tsaka average. Eh ako considered ko sarili ko as higher normie, 'di ba? Kahit nga artista sa Pinas, mag ko pa sa orbital region eh. Usually ng mga nasa Pilipinas, mga high tier normie lang din. Pangit pa yung orbital. Kahit si Piolo Pascual, hindi. Mag ko yun sa mata, tsaka kilay. Lamang lang sila sa hair, tsaka projection ng Actually, yung projection ng Joe, lamang pa rin ako kay Piolo eh. Mas forward growth yung sa akin eh. Projection yung pinag-uusapan natin hindi yung wide ng Joe. Kung wide ng Joe, sa kanya. Pero kung projection, mas lamang ako sa projection. Ibig sabihin, forward growth. Kasi kung makikita mo yung chin ko, tall siya, tall. Ibig sabihin, projected talaga siya na forward. Kahit nga si Jeremy Mix, mag ko sa projection eh. Ng Joe eh. Recess pa nga siya eh. So, yun lang. Yun ang napansin ko, di ba? So, yung law of attraction, yun nga pala, yung binanggit kasi ni Daisy, Gorgeous Daisy, yung law of attraction is, maging positive ka raw. Ako kasi hindi ko sinishare sa inyo yung positive kasi two sides of the same coin yan. Na walang positive kung walang negative, di ba? Wala rin negative kung walang positive. Pero in the grand scheme, negative talaga dahil sa katawan. Now, bakit ka ba nagsisik ng happiness, comfort, magpayaman? Kasi ang root cause ng suffering is yung katawan mismo, di ba? Yung katawan mo nasa partiality or limited na sitwasyon. Nabanggit din to ng SQS, di ba? Ang maganda lang talaga is, which is align kaming dalawa. Magpapera na lang talaga para may time ka sa spirit mo. Ibig sabihin, may time ka sa self mo. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng peace, di ba? Yung time mo sa self mo. Kasi kung wala kang pera, syempre, nasa survival pa rin yung focus mo niyan. Di ba? Yung focus mo yung mapupunta sa survival. Kumayod, hustle sa kalye, manlamang, mga exploit. Kasi yun pera, di ba? Pera means exploit. Para yung comfort mo, makuha mo is may iba talaga na magsasuffer. Indirect way or direct way. Kasi wala naman na tayo dun sa sistema na barbaro, di ba? Na patayan talaga. Nasa lipunan tayo, tinatawag nating social construct civilization. So, yun talaga yung mangyayari. Kaya nga, aminado rin si SQS na kailangan mo ng pera. Kasi money buys time. Ibig sabihin nung time for self. Kakaroon ka ng peace of mind. Mabawasan ka lang talaga ng iisipin for survival, malaking tulong na yun para sa tinatawag nating less resistance life. Kasi doon ka lang talaga magkakaroon ng kapayapaan Kaya nga proponent din ako nung pagiging single, walang pamilya at anak, wag magpakasal kasi tsaka wag mag-alaga ng hayop. Tsaka halaman, anything na ma-attach ka or magbabind sa'yo dito. So magkaroon ka ng anak, magbabind yan sa'yo dito attachment yan Kasi niisip mo siya yung reincarnation mo, di ba? So alagaan mo yung bata, di ba? Alagaan mo siya, tapos sabay pag-aaralin, ganyan. So, hindi raw siya healthy sa spirit, sinasabi ni SQS. Hindi siya healthy sa'yo kasi magkakaroon ka ng attachment. Kung truly wise ka raw or conscious is hindi ka ganong mag-pursue ng mga material gains dito. Except sa money Kaya nga sinishare ko sa inyo yung paldo game Kasi money kasi is pinaghahandaan mo dyan yung age pill. Hindi ko naman sinabi sa inyo na magpayaman kayo para magkaroon kayo ng kotse, luxurious car. Karoon kayo ng maraming babae. Ang pinaghahandaan ng money game is age pill.
Ibig sabihin, hindi ka nahahassle sa kalye, hindi ka na makikipagplastikan sa employment, hindi ka na magbe-bend sa realidad ng ibang tao. Kasi kada interaction mo sa tao is may power dynamic yan, di ba? Leader, follower. So, kung ikaw yung nasa receiving end, ibig sabihin, kailangan mo pera niya, magbe-bend ka talaga sa kanya. May kasabihan nga, di ba? Kung hindi mo chinase yung ambition mo, yung pangarap mo, magtratrabaho ka para sa ambition or pangarap ng iba. So, sounds familiar? Ano yun? Pangingempleyo, di ba? Sino ba may-ari ng kumpanya? Malamang yung may ambition na yumaman at mapalago yung business nila, which is yung company nga, kung ano yung pinagsaservan mo. Now, ikaw yung magtatrabaho dun para sa ambition ng tao na yun, di ba? Now, sure, naikinabang ka rin, pero mas naikinabang yung may-ari kasi ang binibigay niya sa'yo is afloat ka lang. Ibig sabihin ng afloat, yung tama lang, sakto lang talaga, pangbayad mo ng renta, pagkain, tsaka may pambili ka ng damit, tsaka extra, 'di ba? Ibig sabihin, di ka niya mabibigyan talaga ng total freedom para sa sarili mo. O yung tinatawag ni SQS na time for self, 'di ba? Hindi ka niya mabibigyan ng ganun. Afloat ka lang talaga. Kahit dito naman sa West Oo, sure, malaki kung kinonvert mo sa Pilipinas, pero afloat ka pa rin dito. Ibig sabihin, kung hindi ka magtitipid, tsaka pang gagastos mo, dolyar pa rin, afloat ka pa rin talaga dito. Ang yumayaman lang talaga ay may mga ari ng kumpanya. Kaya nga, yan yung iporso nyo talaga, magsakripisyo muna kayo ng buong 20 nyo. Tapos, para pag 30 na kayo, is makukuha nyo na yun, may passive na kayo. Passive income. Di na kayo magbe-bend sa realidad ng ibang tao. Sila na magbe-bend sa'yo. Sila may kailangan kung anong serbisyo man yan. Either online application, parentahan ng lote, or any service na nabibigay mo na hindi mo kailangan ng physical presence doon para may income streams ka. Kahit yung pagrarap, passive pa rin yun kasi once na nalabas mo yung music mo, sino man gumamit sa music mo, kalahati, may revenue ka. Tawag doon ay royalties. Kaya nga si Bugoy, nagpaulan siya libo-libo yung kanta niya Kasi any song na magamit doon, may pera na papasok sa kanya. Kahit nga yun lang asahan niya, sa totoo lang Wag na siya mag-SOCMED, may papasok pa rin pera sa kanya kasi may gumagamit ng kanta niya sa online Ibig sabihin, may royalties pa rin talaga siya. Kala nyo, mixtape lang yon. Once na nalagay yan sa Spotify, YouTube, or any platforms, tas ginamit mo as background song, may royalties siya. Ibig sabihin, may kita yung artist. Yung mga strategy ng ibang rapper, ginagalingan Si Bugoy, hindi. Pabaha yung strategy niya. Matalino talaga si Bugoy, di ba? Biruin mo, libo yung ginawa niya, di ba? Now, strategy lang yan, shinare ko sa'yo dahil nakita ko yung perspective niya. Diba? Dahil black pillar tayo, nakikita na yung perspective. Now, mabalik tayo dyan sa law of attraction na yan. Kasi napanood ko tong Gorgeous Daisy na to So, sinasabi niya mag-focus ka sa positive, tapos i-feel mo raw. Now, sa akin, hindi ko advice yan. Ang advice ko is action, cause and effect. Kasi yung positive is kabaliktaran niya, negative. So, pag hindi mo nakuha yung gusto mo, mangyayari, ma-frustrate ka. Now, kung nasa neutral ka lang, i-achieve mo yung gusto mo, nasa neutral ka, hindi ka nag-expect ng outcome, pero napre-predict mo yung outcome. Gets mo? Kasi sa cause and effect ka nagbabase Kaya nga sinishare ko sa inyo yung cause and effect lang talaga Doon kayo magbase. Ito pag ginawa ko to, nakakakita ka na ng foresight Ibig sabihin, either 3 steps ahead ka or 10 steps ahead. So, kailangan, kuwari, nag-venture ka ng business, nagbenta ka. Syempre, tetest mo. Benta ka ng 10 munang sombrero. Sample lang to or perfume.
tapos may bumibili. So, dadagdagan mo naman yung yung stocks mo. Parami ng parami. Tapos, may time talaga na, seasonal kasi yan eh. May time talaga na mahina, pero magpapatuloy ka pa rin. So, ang mangyayari niyan, i-adjust mo. Na, ganitong season, hindi pala siya mabenta. So, mag-adjust ka. Calibration tawag doon. So, dun ka lang magbabase. Cause and effect. Tapos, ipe-predict mo kung ano yung trends, ano yung nangyayari. Which is, tawag dun sa business na yun, strategy. Actually, sa business, di mo naman talaga kailangan ng mag-aaral dyan eh. Kasi, meron mga tao hindi naman talaga nag-aral ng business school eh. Ang ginawa talaga nila is strategy. Strategy. Lalo na ngayon, online na. Yan talaga yung, yung elephant in the room na strategy talaga. Makakakuha ka pa rin. Pero, ang business mo dapat hindi napapanis tsaka hindi nabubulok. Either serbisyo yan or produkto na binibenta. Diba? Ang kagandahan sa produkto is hindi siya na sisira. Hindi kagaya ng mga pagkain, diba? Hindi siya nasisira or napapanis, nabubulok. Oo, marami ka stocks pero mag-aabang ka lang kung may bibili. Tapos, mag-post ka lang mag-post na marami sa mga groups, Facebook, online, TikTok, tapos Shopify, gawa ka ng website, tapos i-market mo sa sa SOCMED platform mo. Ganun lang talaga siya. Hindi ko advisable yung sinasabi na sa law of attraction na mag-focus lang daw sa positive para sa opportunity. Ang sinasabi ko, mag-focus ka dun sa gusto mo. Tapos kung ano yung mga tao, opportunity, or pangyayari na may kinalaman sa gusto mo, siya lang yung papapasukin mo. So may action ka pa rin, di ba? Nagagawin. Hindi yung based on feeling, tapos action. Kasi yung pinapakalat nila, pag may gusto ka, kailangan i-feel mo raw tapos gawan mo ng action. Now, nagbe-base ka pa rin sa feeling, 'di ba? Mas maganda pa rin talaga yung action speak the truth, 'di ba? Ibig sabihin, cause and effect ka lang talaga. Tsaka action ka lang talaga tas calibration. Yun nga, example ko kanina. Yun ang magandang strategy. Actually, hindi mo na rin kailangan din talaga ng ng business strategy. Yun lang talaga yung anuhin mo eh. Magiging logical ka lang talaga, relentless, tsaka push ng push. Parang yung nabanggit ko rin kanina, yung strategy ni Bugoy na pabaha ng mga rap songs. Kasi nga, na-foresee niya na ganun nga, na pag may gumamit ng kanta niya, may royalties. Para siyang si Dolphy, di ba? Kikita ng milyon kahit na hindi siya maglabas ng kung ano-ano dyan. Ganun yung mangyayari sa kanya. Lumipat lang ako ng upuan kasi mainit na. Nagpaaraw kasi ako ng 10 minutes para sa vitamin D. So, ganun nga siya, di ba? Yung law of attraction kasi is yan parang internal muna siya magi-start sa mindset mo. Tapos i-align mo lang lahat. Yung intention mo, iniisip mo magkaroon ng damit. So, lagi mo siya iniisip. Sabi, lagyan daw ng feelings. Oo, okay din naman yun kasi yung feelings yung magbibigay sa'yo ng driving action. Pero sa ako, hindi ko na advisable na lagyan mo na ng feelings. Gawan mo na lang ng action talaga. Tapos, yung logical. Syempre, maghanap ka ng pera para mabili yung damit na gusto mo, di ba? Which is logical. Kung hindi mo na gusto, walang feelings na attach, okay lang, di ba? Hindi ka ganong bind. Ibig sabihin, hindi ka ganong attached dun sa chine-chase mong goal. Para sa akin, kasi, di ba nga, ang goal lang naman, less resistance life, di ba? Ganon din yun sa goal mo. Kung nakuha mo yung goal mo, okay. Kung hindi, calibrate. Diba? Gawa ka ng action, tapos test na naman. Actually, kada action mo naman din talaga makikita mo na yung resulta eh. Ito ba, pag ginawa ko, ano yung mga possibility na outcome? Which is, alam mo rin naman talaga. Kasi nga, predictable nga tong matrix eh.
dahil sa cause and effect. Kung ginawa mo to, may epekto yan. Nagmura ka, posible makasuhan ka, may mainis sa'yo, or yun, di ba? Ang dami mga possibilities. Alam mo rin naman talaga sa totoo. Now, nasa sayo na lang yan. Base yan sa action mo, di ba? Kung kikilos ka talaga dun para sa makuha mo yung mga gusto mo. Doon na lang talaga magkakatalo yan. Tsaka sa strategy mo, kung paano mo siya makuha ng less effort. Which is nangangailangan niya ng gamitan. Hindi ka makakatakas dito. Kailangan mo talagang gumamit ng ibang tao or leverage, di ba? Kaya nga sa Machiavellian, lahat talaga mag-i-start sa'yo eh. Kung gusto mo na may pagbabago, baguhin mo talaga yung sarili mo, best version mo. Kasi sino ba kukuha na lahat ng mga gusto mo? Di ba? Ikaw lang din naman eh. Kaya nakafocus si Machiavellian sa power and money, power, tsaka dominance. Kasi ang iniiwasan ni Machiavellian is yung mag-bend sa reality ng ibang tao. Ibig sabihin, makontrol ka. Which is hindi mo naman din talaga 100% na magagawa yan na ikaw talaga may full control. Kasi nga, interconnected tayo. Need mo pa rin talaga mag-bend. At least alam mo na nagbe-bend ka. Sa bagay, parang control mo na rin siya. Alam mo nagbe-bend ka dun sa tao na yun kasi may mapapala ka dahil nasa bottom ka pa. 'Di ba? Kaya advisable ko sa inyo yan dati, 'di ba? Kung kunwari, ginagamit ka ng ibang tao, may mapapala ka naman sa kanya. Di okay lang magpagamit, 'di ba? Ang masaklap kung hindi mo gusto talaga. 'Di ba? Tsaka wala kang motivation, wala kang disiplina, wala kang ambition, 'di ba? Parang yung mga tambay, 'di ba? Kontento na sila sa ganun. Hindi nila na foresee yung age pill. Kasi ang rason ng mga blue pill kasi mamamatay naman tayo lahat. Oo nga, 'di ba? Lahat naman tayo mamamatay, pero ang inaano natin less resistance life eh. Kasi yung tambay may inaasahan kasi yan, mga kapatid, pamilya, nanay, tatay, 'di ba? Pero kung nagkahiwa-hiwalay na, which is share ko na rin yan, black pill wisdom, walang permanente, lahat ng relasyon nagtatapos. Kasi nakita ko na yan sa kapitbahay ko, namatay yung parents niya. Na homeless siya, 'di ba? Yan yung sineshare ko sa inyo na maaga pa lang para maiwasan nyo yan. Kaya ako talaga pinupush yung paldo game. Hindi ko to pinupush for the sake of material gain in ang pinupush ko to para meron kang basic necessity ng survival. May makain ka, may matirahan ka, 'di ba? Tsaka pag matanda ka na, hindi ka madidiscriminate. Kasi nga pag matanda, 'di ba? Ang common yan is age discrimination. Di-discriminate ka ng tao sa paligid mo dahil matanda ka na. Less na yung opportunity mo. By 45, wala na mag-hire sa inyo as employment. Ano gusto mo? BPO ka? Papasok ka? Sure, nag-hire silang BPO. Kaso, detrimental siya sa health mo. Tandaan mo BPO to night shift to. Tangina, 45 ka? Gusto mong magtrabaho night shift? Tangina, maawa ka naman sa sarili mo, di ba? Di ba? Ang tatanggap sa iyo ng mga ganyan, yung mga paparusahan ka talaga na trabaho. Garbage collector. Tanging walang age discrimination dyan. Pero madugo yung trabaho na yan, di ba? Or maging tupad ka sa sa munisipyo, magwalis-walis, wala ring age discrimination yan. Pero yun nga, yung trabaho, mahirap sa katawan. Kaya sinishare ko sa inyo yung paldo game kasi yan yung dapat mo talagang naiwasan. Now, yung sa law of attraction na yan is, lang talaga siya. Focus sa self lang talaga siya, in short. Wala talagang blueprint talaga dyan. Relentless focus, laser sharp focus. Kung sino yung mga tao na may kinalaman sa gusto mo, kung anong opportunities na may kinalaman sa gusto mo, anong material or gamit na may kinalaman sa gusto mo, yun lang yung papapasukin mo sa buhay mo, di ba? So, yung law of attraction na yan is action pa rin talaga yan at self-focus.
Sabihin na natin yun lang talaga yun. Self-focus and action lang talaga. Kasi wala namang law of attraction na dadating na lang sa'yo yan ang hindi mo kikilusan. 'Di ba? Tangina, nasa room ka lang, 'di ba? Nag-iisip ka, gusto ko magkaroon ng kotse. Biglang dineliver na sa'yo. Tangina, hindi ganun yun, boy. Hindi ganun nag-work yan. Kikilusan mo pa rin yan. Hindi ganun. Gusto ko ng Ferrari, inisip ng tanga, 'di ba? Law of attraction daw, 'di ba? Lagyan daw ng feelings. Hindi ako naniniwala sa feelings. Actually, makakasama pa nga yan pag nilagyan mo ng feelings eh. Gagawin mo, yung plano mo, hindi mo siya lalagyan ng feelings, lalagyan mo siya ng strategy. Strategy kung paano makuha, 'di ba? Yung feelings kasi para motivation lang 'yan, 'di ba? Lagyan mo na lang ng strategy tapos kilusan mo. 'Yun lang. Kung anong plano mo, lagyan mo ng strategy, kilusan mo. Kung tumalab, adjust ka ng onte. Siguro lagyan mo ng 3 strikes. Kuwari hindi pa rin tumatalab, o ibig sabihin hindi para sa'yo, move on ka na. Ganun lang yun, di ba? Teka, parang hindi gumagana. Baka hindi talaga para sa akin to. Di ba? At the end of the day, naka-align pa rin talaga siya sa pagiging ikaw. Ibig sabihin, yung capacity mo. Yung kaya mong i-handle. May kasabihan nga niyan, di ba? Ang ibibigay sa'yo na challenge is, yun yung mga kaya mong lagpasan. Hindi talaga yun, hindi mo kayang lagpasan, di ba? Sure, meron mga na-aksidente, which is choice naman nila yon kasi nilagay nila yung katawan nila mismo dun sa aktibidad na ganun. Now, kasalanan na nila yun, di ba? Hindi yan by fate. Sabihin nila, aksidente. Wala, nag-extreme sport ka. Makyat-akyat ka ng bundok, tumalon-talon ka ng waterfalls. Kasalanan mo yan, di ba? Pwede ka naman pumirmi sa bahay. Wala talagang sisisihin eh. Once na nag-exist ka, tapos nag-18 pataas ka na, your life, your goals, pati ambition mo, sa'yo at sa'yo lang talaga yan. Walang tutulong sa'yo. Sa'yo at sa'yo lang talaga yan. Sorry brother, once na pumatong ka ng 18, ang buhay mo ay sa'yo't sa'yo lang talaga ang control. Walang tutulong sa'yo, ikaw lang talaga. So, paano yun lang? Peace.